Okay, ganito yan. Ako po si Brian Lim, second nominee ng PPP party list. Niyaya lang po ako ni Congressman Paulo Duterte na maging second nominee ng party list na to. Kasi alam nila, meron kaming, ang family business namin, nasa fishing din. No? Nasa Zamboanga. Family business yun na ano. So more or less, may idea ako anong mga kailangan, anong mga hinaing ng ating fisher folks. Yes. And knowing the Duterte, ako matagal na sa mga Duterte, yung backbone ng ano is tapang and malasakit, which is kahit kami, nakukuha na namin yung foundation na yun. Alam din yan ni Kong Kulong, kaya nanyanyahan, sorry ha, Tagalog kasi. Bisaya lagi. Bisaya gani, na-invite ko for as second nominee. Ang first nominee namin is si Harold Duterte from Danao naman yan. Si Kong Harold. Shoutout po kay Kong Harold. Sir, kayo po ay naanyayahan na maging pangalawang seat sa party list na ito. At ngayon, sinabi ninyo na mahirap magpakilala bilang bago sa Pilipinas dahil sa lawak ng Pilipinas. What made you say yes, being ito ay bagong party list, and you said you are a first timer, what made you say yes? Ang unang tinanong ko kay Kong Paulo, eto ba ay back up by the family? Okay. Kasi kung back up by the family, no, may fighting chance na talaga. Malaki na ang fighting chance. Kasi hindi na itatanong. Ang Davao City ngayon is we're on nasa mga emotional kami, yung voting namin emotional na. Oo. So natapos na kami yung magkanya-kanya. Kung anong sabihin ng tatay, ipapalo na namin yung This time around, sunod kayo. Ang dami natin na kaligtaan. Dati sinabi na niyan, yung Pangulo ngayon, hindi talaga tayo nakinig. Yung Pangulo may problema sa drugs, hindi talaga tayo nakinig. Ngayon, it's about time. We will listen. We will listen. Bigla natin hinila. Nasa likod na ho kami kanina ng stage doon sa ginagawang National Rally for Peace na sinamahan ng grupo ng mga taga-suporta ni VP Sara na naglunsad naman ng Walk for Sara. And shoutout kay, ang dami naghahanap kanina kay Atty. Vic Rodriguez. Sa mga hindi pa nakakapanood, for the first time, Atty. Vic Rodriguez and Ms. Maharlika of Bojack TV met face-to-face. Harap at hinahanap kanina, sabi namin nasa Amerika. Pero nung nalaman ni Atty. Vic Rodriguez na pupunta ang third floor studio dito sa Davao City, siya mismo nag-2 thumbs up. Sabi niya, okay yan. Para pakita natin yung suporta kay Vice President Sara Duterte at kay PRRD, kay Tatay Digong, at syempre kay Davao City Mayor Baste Duterte and Congressman Pulong Duterte. At kaisa siya at nire-respeto, ina-acknowledge ang initiatives ng ating mga kapatid sa INC. Correct. At syempre, laging nakasuporta yan sa hakbang ng maisog sa panawagan nito ng TAPS, which is the transparency, accountability, peace, and security. Bago pa po nagkaroon ng ganitong National Rally for Peace, Marlon, ay talagang nakaschedule na, I think 6 months ago, itong punta niya ng Amerika to finally meet with Ma'am Maharlika and to do a book signing of his Kingmaker book sa LA naman. Talagang nagkataon, no, na natapat yung pag-meet ni Ma'am Maharlika at ni Atty. Vic sa araw naman kung kailan nilunsad yung National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo at yung Walk for Sara ni para naman suporta kay Vice President Sara Duterte. Wala bang magtatanong dyan kung sino ang bagong host ng third floor studio? Kung sino yung napakagandang lalaki na nasa aking wakali at na nasa anan. Nasa kanan ni Miss Pam. Pakilala natin, Mark. Siyempre, ang batang-bata, ang soon-to-be congressman, na si Congressman Brian Lim ng Puwersa ng Pilipinong Pandakat. PPP po. Ako po meron akong unang-unang tanong. Pabatiin mo na natin. Ay, sige. Pabatiin Ako mo. nga naman, no? Pabatiin mo. Excited ako masyado. Bumati ko sila sa ating mga Oo, kumtam ko po. Mayong hapon sa tanan. Dabawin mo. Kung wala kayong ginagawa sa inyo, maganda masyado ang weather, sumama kayo rito. Nandito kami sa City Hall. Magkita-kita po tayo dito. Alam mo kung nabanggit mo yung maganda ang panahon, yung
pagpunta namin kanina, medyo nag-aalala kami kasi makulimlim ang langit. Sabi ko, naku, huwag sana tayong ulanin. Pero kaninang nagmarcha na, nagsimula ang Walk for Sara movement na magmarcha, patulog dyan sa may stadium area, yung mga recreation area. San Pedro. Ay, San Pedro na, nasa halos gilid siya ng San Pedro Church at gilid din ng Sangguniang Lungsod ng Davao. And nasa halos likod naman ng Davao City Hall. Tama ba, Kong Brian? Sa City Hall lang. City Hall, so area ng Basta City Hall. pumunta kayo ng City Hall, you won't miss the stage. Oh, Malaki yung stage. Ayun, biglang nagbukas ang langit at sumikat ng todo ang haring araw. At ang resulta, ang amoy namin ni Pamela, Ay, dinamay mo pa ako, super Marlon. bango. Dinamay mo pa ako. Layo natin Super ito bango. okay, para makita Alright. yung kagwapuhan, sir. Ang tiyan. Ay, ang tiyan. Tinatago ba nito ang tiyan? Hindi. Okay na yan dahil si Marlon may tiyan din. Marlon, muli, sir, kayo po ay re-electionist. No. Re-election. This is a fresh party list na tinayo ng mga Duterte. Yes, it's newly created, no? Yeah. Newly established. Kaya naman itong tinayo ng party list. First time ng mga Duterte mag-tayo ng party list. Yun na nga, dati may mga sinusuportahan ng Davao City na party list. Hindi ko napanggitin kasi yung mga iba kaibigan ko rin. Halos lahat nakilala kaibigan ko. Anyway, ano nangyari? Nagpatulong, tinulungan, natulungan. Ang problema lang, Nakalimot. ginamit. Ang problema talaga, napagamit. Kaya, yung statement mo niyan, Kong, tamang-tama yan sa post ni, o doon sa statement ni Vice President Sara Duterte, na ang pahiwatig niya ron, marami talaga silang kaibigan noon, na sa panahon ngayon, na medyo nakalimot. Hindi naman ako. naging uso. Ang problema, ang masama nito, naging uso nga yung term na ingrato. Ang dami kong nakilala rin. Ang dami. Para hindi, siguro, dahil sa, kung ang leader mo, ganito yung karakter, siguro down the line, ganun din. Masama nga, masama. Kawawa din. Biglang biglang nauso yung mga mangga. Yes. No? Ingrato na mga mangga pa na halatang-halata na ginamit lamang nila ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte para makuha nila ang gusto nila. Pero ngayong panahon naman kung kailan ginigipit ang pamilya Duterte, saan naman sila unti-unting nawawala. Kahit local, hindi lang national, kahit local. These are families na magkasama na. Ngayon, hindi naman pinalis. Hindi naman sila pinalis. At talagang, hindi ko nga alam bakit ganun mag-isip. Anyway, kayaan na natin sila. Yung binanggit mo, malalim yung hugot eh. Pwede bang ipaliwanag mo muna sa mga viewers ng Third Floor Studio kung sino ba si Congressman Brian Lim sa unang-una yung personality mo at kung ano yung personalidad mo rin o ano ang relasyon mo sa pamilya Duterte. Okay, ganito yan. Ako po si Brian Lim, second nominee ng PPP party list. Niyaya lang po ako ni Congressman Paulo Duterte na maging second nominee ng party list na to. Kasi alam nila, meron kaming, ang family business namin, nasa fishing din. No? Nasa Zamboanga. Family business yun na ano. So more or less, may idea ako anong mga kailangan, anong mga hinaing ng ating fisher folks. Yes. And knowing the Duterte, ako matagal na sa mga Duterte, yung backbone ng ano is tapang and malasakit, which is kahit kami, nakukuha na namin yung foundation na yun. Alam din yan ni Kong Kulong. Kaya nanyanyahan, sorry Tagalog kasi. Bisaya lagi. Bisaya gani na-invite ko for as second nominee. Ang first nominee namin is si Harold Duterte from Danao naman yan. Si Kong Harold. Shoutout po kay Kong Harold. Kung nasan ka man ngayon, magpahabdab ka po. Sorry, Ayaw ko pa interview. kaso lang, magkahiwalay ito kami ni Harold. Kasi at least, being first timer, napakalaki ng Pilipinas. Yes, So, Nasa iba, party siya ngayon. yes, nasa more on sa Visayas siya, sa Negros. Kaya lagi niyo akong naabutan kasi akin sa Davao, Mindanao,
Tapos Manila, yun naman yung center. Pag nasa Manila, Tama. na-meet niyo si Harold eh. Opo. Kung Brian, please, sundin ko lang yung tanong ni Marlon. You said kayo po ay naanyayahan na maging pangalawang seat sa sa party list na ito. At ngayon, sinabi ninyo na mahirap magpakilala bilang bago sa Pilipinas dahil sa lawak ng Pilipinas. What made you say yes, being ito ay bagong party list, and you said you are a first timer, what made you say yes? Ang unang tinanong ko kung Paulo, eto ba ay back up by the family? Okay. Kasi kung back up by the family, no, may fighting chance na talaga. Malaki na ang fighting chance. Kasi hindi na itatanong. Ang Davao City ngayon is we're on nasa mga emotional kami, yung voting Yes. namin emotional na. Oo. So natapos na kami yung magkanya-kanya. Kung anong sabihin ng tatay, ipapalo na namin yung This time around, susunod kayo. ang dami natin na kaligtaan. Dati sinabi na niyan, yung Pangulo ngayon, weak, hindi talaga tayo nakinig. Yung Pangulo may problema sa drugs, hindi talaga tayo nakinig. Ngayon, it's about, we will listen. That and about time that we trust the wisdom Correct. of the old man. Actually, PRRD, linya no? namin nung nakaraan yan. Ako, linya ko yan na ini-endorso ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte si Atty. Vic Rodriguez. And sinabi mismo sa interview ni Karen Davila kay Atty. Vic, 4 na beses daw na kausap si PRRD. At ang pinag-usapan yung pagtakbo ni Atty. Vic. At ibig sabihin nun, hindi nag-apply si Atty. Vic. Ikaw hindi ka rin nag-apply. Na kayo yung mga tao, kayo yung mga personality na pinagkakatiwalaan ngayon ng pamilya Duterte, na dapat ibigay din yung konkretong tiwala ng mga Duterte supporters. Oh, Bri, ako I've seen your commercial, online commercial, no? And it's, ito yung PPP party list, Atty. Atty. Bailin, for those non-Visayan speaking It's a subscribers. long time slogan na gamit na ng mga Duterte. It means atin to. Atin. Atin to. Atin to, Brad. Atin to pare. Ganyan. Why is it important? Because when I saw the commercial, it was heavily, your party list is heavily endorsed by the Dutertes. I saw VP Sara, I saw Congressman Pulong Duterte, Mayor Baste Duterte, and PRRD say PPP party list Atty. Bay. Yes. Why is it important to get this time, this midterm election, the endorsement of a Duterte or all the Dutertes, if possible? Why? Unang-una nga, ito nga yung first time na nagsagawa ang mga Duterte ng party list, no? Tinutulungan talaga etong party list na to. Tinutulungan talaga para makatulong din kami sa mga fisher folks natin. Yung is sa kadami-dami ng sektor na pagpipilian. Bakit ang fisher folks? Yun na nga ang is nakita nila na yung fishing sector natin is long overdue, long time neglected na. Talagang na-marginalize na gusto. Yes, since time and behold, walang representative yung fisher folks natin. Kaya always nila sinasabi na sa Bisaya pa nabilin sa lalayan or left hanging in bakit? Pag meron silang gusto sa natutulugan ng Kongreso, walang you have to think that registered fisher folks alone 3 million registered fisher folks na yan. Bakit may isa walang nailagay sa Walang representante. Yes. It's because walang unity pa. Kung sa Bisaya pa is bulag-bulag, katag-katag, paano yan? Basta hiwa-hiwalay pa. No? That's why yung Sabog. unang step ng PPP pag naupo na is to consolidate. We consolidate first sa mga fisher folks natin. Kasi this is the only solution para hindi pwedeng magbingi-bingihan yung mga nakaupo ngayon. Kasi simple lang hinihingi ng mga fisher folks natin. Magkaroon ng sariling, kaya nga, bilib na bilib ako kay Atty. Vic, nung nag-usap kami. Pero yung namin, bigyan ng gawing departamento
yung yung BIFAR natin. Kasi ang BIFAR, bureau lang yan. No? Under pa yan sa Department of Agriculture. Ang gagaling ng mga tao natin sa BIFAR, ang gagaling ng mga plano nila. Pero ang problema, pag akyat mo sa DA, teka muna, unahin muna natin ang farming. Hindi na siya nabibigyan prioridad Yes. ng department na nakakasakop sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources natin. Samantalang alam natin, Kong Brian, no, na ang Pilipinas ay punong-puno ng yamang dagat. At municipal waters tayo, municipal waters, we are surrounded by waters. Yes, tama. No? It's about time na gawin natin yung department yung DA. Kasi yung DA, Ay, you mean BIFAR, gawing departamento ang BIFAR. but BIFAR, Kasi now, sorry, under yeah, DA. department, gawin natin department ang BIFAR. Para hindi tayo reliant sa DA. Kasi ang DA, number one, ang priority nila nasa farming talaga. Sa pangalan pa lang, Department of Agriculture. Which is tama naman. Wala namang problema ron. Walang problema ron, walang pagtatalo. Nabigyan din ng prioridad yung problema ng mga kababayan natin magsasaka. Pero kung merong hiwalay na departamento at may partikular na departamento na tututok, kukumpas at magmamando sa pangangailangan ng bawat magsasaka at sa sektor na magsasaka, mas maganda po sana. May nakausap nga ako from Department of Agriculture. Sabi nila, mas masaya sila kung mahiwalay, maging department. Kasi Babawasan nakaka-focus. nila na doon. Nakaka-focus sila. Yes. Oo, bakit hindi natin gawin? Food security din ang isda. Tama. Kung nasabi mo kanina, nasa 3 million pa pala yung mga mangingisda. Yes. Yung mga Registered lang yan, ha? Kasi may nabasa ako, sabi ron sa Philippine Statistics Authority, noong 2022 pa to, bumababa na ang bilang ng mga kabataan natin nangangarap po, nagpaplanong ituloy ang pagiging mangingisda na siyang trabaho ng kanilang magulang. Ano masasabi mo? Pag may opisina na tayo, tsaka natin, kasi marami pang, mas marami ngayon na hindi natin na tutulungan natin yung mga unregistered. Nakikita mo yan, yung mga unregistered. Yung mga batang mangingisda ngayon, hindi nga nakaka-risko yun. Kasi una-una, hirap. Kung walang asosasyon, nahirapan din sila. Tutulungan natin yan. Dahan-dahan. Once na ma-consolidate natin yan, matutulungan natin yan sila. Sigurado mas marami pa to. Kung I'd like to play the devil's advocate here. Kasi ang sektor naman ng mga riders, nung tumatakbo ito noong 2022, mainit din ang kanilang panawagan na sila ay magkaroon ng representasyon sa Kongreso. Ngayong may naupo under the One Rider party list, no? It's not to badmouth the party list or anything, but we need to mention this for everyone's awareness. Walang nagawa dahil ang dami pa rin nagpisba at may sama ng loob na hindi talaga sila well represented sa Kongreso. At sinasabi mo kanina, kapag tayo ay nagka-opisina na, tayo ay bago lamang, ano ang aasahan ng ating mga fisher folks kung na kapag kayo ay naupo doon, ay hindi nyo sila tatalikuran. At kundi, kapag kayo naupo doon, inyo silang babalikan, uupuan, kakausapin at sasabihin, ay ito ang gagawin natin. Sabi ko nga, nasa umbrella of the Duterte's kami. Ang foundation namin is Tatang at Malasakit. Kahit gaano kagaling ang grupo, kahit gaano kagaling mag-English, ano dyan, pag kulang ka sa recipe na yan, Tapang at Malasakit, hindi talaga uusan yan. No? Wala ako dyan. And we are backed by 4 Duterte. Papaluin, kasi tingin mo ba hindi kami papaluin pag hindi kami sisipain yan pag nagloko-loko kami diyan. Totoo yan, kami naniniwala kami. Sila, yung mga tumulong sa amin na mapapaya, kung pabanjing-banjing lang kami diyan. Yung inihatid kayo kung saan kayo nararapat, tapos Hindi ka magpe-perform, no? Hindi ka magtatrabaho. Alam ko na, si Kong Paulo pa lang. makakarinig na kayo. Kong Pulong, sorry. Kasi matagal na kaming magkaibigan. So, minsan, napupulong-pulong ko lang yan. Hindi po nagpupulong. Kasi yun Manong naman Pulong, yung brand baka eh. naman ma-interview na kami. Ito yung totoo. Ano ba yan sa Tagalog? Nangingilabutan siya? Kinikilabutan siya pag tinawag siya ng congressman or kung Paulo, congressman Paulo. Mas comfortable yung tao na tawagin Pulong. Parang si Tatay Digong. Ayaw niya ng presidente, mas gusto niya ng Mayor. Kaya yung iba ang introduction sa kanya, Mayor President. President Mayor Duterte. Parang si ano din, yung mayor namin dito, si Mayor Basme. Ako, mas nakakatanda ako, nakukuya yan sa akin. Pag tinawag kong mayor, sabi niya, grabe ka naman kuya, Basme lang. Pero siyempre, kahit yung title yung inaano natin. Marlo, nararamdaman ko may itatanong ka. Kaya lang meron akong follow-up dun sa question Sige, mo sige, kanina. sige. Sir, kasi na-mention
ni Marlon kanina na 3 million registered fisher folks tayo, and then marami ng mga anak ng ating mga mangingisda ang ayaw nang sundan ba ang yapak ng kanilang mga magulang sa pangingisda. Ang sabi po ng vision and mission ninyo ng PPP party list ay dapat magkaroon ng access to advanced technology para kayo ay makapagpahikayat ng mga young generations na maengganyo sa pangingisda. Tama. Ano po ang new technology in fishing business? Hindi na masyado ako magte-technical niya. Unang-una, sa pangalan pa lang ng mga kulang na. Okay. Pero, ang daming, pag naupuling ka, isa sa mga sasandalan namin na work in closely. Yung Bureau of Fisheries natin. Magiging department o hindi, we will work closely with them. Kasi, kung marinig mo yung mga plano nila, kasi sila nakakaalam sa problema. Yeah. May solusyon na sila. Ang problema lang, yung solusyon na yun, hindi natin na ihahatid kasi nagmamakaawa pa tayo sa isang departamento pa. Na kung magsabi ang departamento na, Walang budget. sandali muna kasi tinatapos namin. Bakit nape-pressure yung Department of Agriculture sa farming? Wala akong doon, I'm not against that. Bakit nape-pressure? May isang tao na nangako na tig-20 ang kilo ng bigas. Hirap ngayon ang diin. Na ma-achieve ito. Oo. Kahit nga lang 29.95, masaya na sila nun. Hirap pa rin eh. Farm gate price pa lang. Kulang mo ba ng political will? Hindi. Hindi ko masabi na kulang ang political will. Pero minsan kasi, pag nag-overpromise, diyan ka nasusunod. Pag nag-overpromise ka. Kung marami hindi naman ako nakakausap na mga namamalakaya, mga mangingisda. Okay. Bandang gawi sa Batangas, no? Sa Mabini. Galing ako doon kapon. Shoutout po sa mga kababayan natin. Sa Alae. Ato, di ba? Ito ni Bay. Pinag-mix na eh. Ang kalimitang problema ng mga mangingisda po, ito rin sa mga taga Nabotas and Palawan. Unang-una yung benepisyo. Pagka binabayo na ng bagyo, naturalmente, hindi na papalaot yung mga yan. Kasi masyado nang delikado. At pag hindi sila pumalaot, walang pagkain yung kanila. Walang kakainin yung kanilang pamilya. Wala silang ihahain sa kanilang papagkainan. Pag kayo ba naging congressman, paano nyo po mabibigyan ng kahit konting solusyon, konting pag-asa man lang yung mga kababayan natin mangingisda? Sakaling may mga ganitong klaseng sitwasyon na alam naman natin na taon-taon ay binabayo tayo ng bagyo. So, anong katiyakan ang maibibigay nyo sa mga kababayan natin mangingisda? Sakaling danasin na naman nila na pag may bagyo at hindi sila nakakapangisda. Okay. Ibabalik ko na naman sa Department of Agriculture, meron na silang solusyon. May mga mechanism na Quick cash assistance. Oh. Pag may mga bagyo, dyan na sana din, papasok sana ang ayuda. Yan. Diyan na sana Diyan pala. papasok ang ayuda. Diyan yung tamang, dito nga. Timing. Oo. Speaking of ayuda, malis ako konti ang Davao naman, syempre, hindi namin tatanggihan ng ayuda. Pag may ayuda, tanggap, no? Pero wala kaming mga calamities rito. Wala kaming mga kalamidad, wala kaming mga pero binabaha kami ng ayuda. No? Sana yung ayuda na yan ilagay sa tamang pamamaraan. Hindi yung basta bigay kayo ng bigay, mas marami Hindi naman pa kailangan, no? mas marami naman nangangailangan talaga. Tama po. Kasi bukod doon sa problema sinabi ko sa'yo, pagka bumabagyo, hindi nakakapangisda. Yung iba naman, yung mga nasisirang bangka, hindi nila alam kanino sila lalapit. Para kahit konting pagkukumpuni man lang doon sa kanilang bangka, hindi nila alam kung kaninong pamahalaan sila lalapit. Para magawa man lang yung konting sira ng kanilang mga bangka. O yung mga palitin na yung kanilang mga motor sa pangingisda ng bangka. Gamit ang bangka. Ako ibalikan ko lang. Hindi ako against ayuda. No? Basta sa tamang panahon, sa tamang lugar, ilalabas mo yung ayuda. No? Ngayon, ang lalaki ng nilabas nilang ayuda, no? Ano naman hinihingi ng pangingisda? Sustainable livelihood. Paano natin magagawa yan? Unang-una, food storage. Yan. Processing plant ng... Kasi hindi ganun kamahal yan. Kung ilang bilyon ang binibigay ng ayuda, kuha ka lang ng ilagay mo. Like, sabihin mo, sa Bohol. Problema ng Bohol. Sabihin ka, pag konti ang kuha, konti ang kita. Pag marami ang kuha, konti pa rin nakita. Bakit?
Siyempre, yung supply and demand. Pag sobra ng supply, wala na ang demand, ang bumubuhay dyan, yung mga middleman, yun ang tanggalin natin, ay yung middleman. Paano natin natanggal yun? Cold storage, processing ka. Pag sobrang mura, huwag na natin ibenta muna. Dito muna. Si cold storage, sino dapat mag-maintain? Local government o national government? O private? No. It should not be private. Kasi pag private yan, kailangan yung mga association doon. Parang cooperative. Yes. Ganda, Tuturuan mo nga sila. Paano? Like, kung maganda na talaga yung asosasyon nila doon, pati mga lampat, pwede nang, okay, para hindi naman, sige lang tayo bigay. Para mawala din yung pagbigay. Yung iba kasi, nabibenta nila, nalalasing, ay, hindi ko alam paano. Ipapaupa natin at a very, very, very minimal price na amount na ma-compensate din yung pinagpaguran nila. Malala pa rin ba ang problema natin sa illegal fishing? Yung mga gumagamit ng krimita. Meron pa rin ba? Actually, sad to say, na hindi ko lang bagitin yung lugar. Doon ko na malala din pala yung sample, yung cyanide fishing. Hindi ako nakarinig ng yung paputok. Old school na, no? It's more on cyanide. So, kailangan natin education. I-educate natin yung mga... Kasi once na-consolidate mo na yan, pag na-consolidate mo yan, mas madali na ang communication, i-interlink mo na yan. Mas madali na talaga ang dissemination. Mas madali na. Kasi kung yan din yung susunod sanang tanong, kasi you also aim to ensure that that our seas are preserved for our future generation. Pero paano dyan sa mga uncontrolled environment na ganyan, na merong illegal dynamite fishing, Yes. tapos nandyan din ang nandyan din ang issue ng natin, climate change. Yes. What is the role of parties like the PPP in preserving the seas? Kaya isa-isahin mo natin yung preservation. Once you ma-consolidate mo na yung fisher folks, kasi ang gumagawa naman ng kadalasan, ang gumagawa naman ng mga illegal fishing, mga ganun, yung mga hindi kasama sa hindi registered fisher folks. Kasi once na registered fisher folks, registered ka na. You comply sa... No, may association kayo. And you have to follow the rules sa association. Wala namang association na magsabi, you have to go illegal. Kadalasan dyan, yung mga hindi nakasali sa association. So, kulang yung education nila dyan. Pero pag nakausap mo yung mga association, kahit yung mga maliliit na town lang, mafe-feel mo talaga yung hinaing nila. Alam mo yun, mafe-feel mo yung hinaing. Tsaka yung mga hinihingi nila, hindi ganun kalaki. Hindi nga ayuda eh. Hindi nga band-aid solution eh. It's more on sustainable livelihood. Minsan na kasing minsan nang naging trending ang video ng isang magsasaka na mangiyak-ngiyak dahil ang sinasabi niya, hindi ayuda ang gusto namin. Yun, Ang amin totoo. lang, nung panahon ni Duterte, pinapayagan kaming makapangisda Malaya silang makapangisda. sa sarili nating karagatan. Sa sariling karagatan. No? Meron ganung hinanakit. Dahil bigyan mo ako ng 5,000 ngayon, kanong mangingisdang yon, bukas makalawang Ang masaya wala dyan, yung na sabungan yan. lang. Yeah, yun nga. Dahil mabibitbit mo rin doon, isusugal mo. Dahil sa kagustuhan mo, mapalaki pa yung perang natanggap mo. Binabanggit niyo po kasi sa vision and mission ninyo that you strive for an equitable access to the resources. When we say resources, ito ay ang ating karagatan. Paano po ang issue natin sa mga territorial disputes na ganyan? Okay. Paano ninyo maibibigay sa mangingisda yung access na yun? Yung mga international dispute, as much as gusto kong sagutin or gusto kong isatisfy yung pagandahin yung sagot, it's more on foreign policy. Kahit anong gawin ko rito, kahit anong mangisay-ngisay kami rito, depende na sa kung may malasakit at tapang yung nakaupong presidente. So, dapat yung dating patakaran pa rin ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte Wala nang tayong problema sana doon. na may maayos na pakipag-usap sa bansang China at sa iba pang mga kalapit bansa na nag-claim ng ilang mga karagatan natin na pagmamayari di umano nila na binibigyan ng kalayaan ang bawat mangingisdang Pinoy na makapangisda sa sarili natin. Pinangako din naman yan ng Marcos Jr. Friends to all, Yes. enemy to Turan. no one. Ang problema nga, yung nangako kasi, budol-budol. Alam mo, dapat sana, maswerte na sana kung bagong administrasyon. Kasi,
there was one, before siya nakaupo, may taong nag-pave way sa kanya. Problema sa fishing, sa territorial dispute. Susundan na lang sana niya yun. Problema sa drugs. May nag-solve, susundan na lang sana Andyan na niya. yun. Andyan na eh. Yun nga, kung pinangako nila na continuity natin, Ang problema, ang tingin ko, dahil wala na silang kalaban, board sila, nagkahanap ng kalaban. Board siguro sila sa taas. Ang dali na lang, mas nanaisin pa nilang magbayad ng sige, doktor, media, pagpugi-pugi. Multimillion yung pondo no? Kaya nga, kung ayusin mo na lang, wala sana tayong mga makikitang mga Tama ka. Kung may isa pang problema sa sektor ng pangisda, yung importation. Hmm. Kung bakit naman ngayon lang nauso yung talamak na importasyon ng galunggong, ng isda, at ng iba't iba pang yamang dagat. Bakit nangyayari? Meron din naman dati meron din naman panahon ni PRRD, meron din naman importation. Okay. Kasi ganito yan. Okay. I'll try to explain. Hindi ako nagmagaling dito. Okay. I'll try to explain. Yung 15 kilometers natin na municipal waters. Oh. Ang commercial fishing, after 15 kilometers, yung mga municipal, natin, yung mga fisher folks, ang pwede. Pero hanggang malapit lang sila eh. Kasi maliit nga yung baka. Sa nasa 5 kilometers, malalim na yun. Tapos, yung mga galong dumadaan yan, 5 to 8 kilometers. Dadaan yan marami. So kung kahit nakukuha yan ng mga maliliit na rin, ilan na nakukuha? No? Diretso pa rin yan, Vietnam, Taiwan, kung saan-saan. May shortage type. Ang pinakamahirap talaga dito, yung 15 kilometers. Kasi pag sinabi mo mga deep sea fishing vessels natin, they want it shorter. Yung mga fishermen lang, pag pumasok kayo, kami na lang ito. Pag hindi naman sila pumasok, kulang, dadaan na lang yung galunggong natin. Malaking yan. Yan ang one of the challenges na kailangan pag-aralan. Kung bago tayo magtapos na, breaking news. Committee Chairman on Appropriation declared vacant. No. Congressman Zaldico now out. Ano po ang inyong masasabi? Ito ba ay isang muro-muro? Ito ba ay isang pagpapanggap para lamang mapacify ang tao sa galit ng mga ito? In time, meron tayong ngayong call for a national rally for this. So, sa totoo lang, remain ko din yan. Kasi tapos na yung napagod na rin ako sa kakaano nila, tapos may mga hidden agenda sila. Totoo lang, napagod na rin ang mga tao, hindi lang ako, mga tao. Meron silang to diffuse. Dapat sana. First, ang nila is ayusin natin, para there's nothing to diffuse. Ang problema nila, pupunuin nila ang tao, tapos di-diffuse nila. Tapos, Ganda lang ginamit na term ni Congressman Brian to diffuse. Kasi Hindi pa naman congressman, i-claim na natin. Hindi na Ang huling impormasyon ko kasi, talagang mainit yung palasyo kay Congressman Saldico. Kasi nung chinek daw talaga, kung kanino mga flood control project yung nasa Bicol, napunta sa, di umano. Ito lang naman, ang informasyon, di umano. Bukas naman po ang third floor studio para sa panig ni Congressman Saldico. Nung chinek daw talaga, karamihan daw ng kontratista ron. Kay Congressman Saldico. Bakit So kaya naman sabi mo to diffuse, baka ito na to, nagdadamage na talaga sila. Diba? bakit naman hindi siya binara ni speaker? Siya ang speaker. Nakikita niya bago Siyempre, pag ikaw ang chairman ng APRO, ibig sabihin, atabs ka talagang sarado ng speaker. Andun lang, hayaan mo na siya. abang yaman eh. And you know, the funny thing is, the motion was declared it was moved by Sandro Marcos, and there were no objections and no motion was scheduled. So that's why the motion was informasyon carried. ko na mainit yung palasyo. So, parang, well, yun, ako, initially, medyo nakakatawa. Kung ikaw ba, dahil kamo, ang negosyo nyo naman ay nasa fishing and all, will you involve your own companies kapag ikaw ay nauna sa pagbibigay ng solusyon sa iyong mga nasasakupan? Ito yan. Just to be clear, yung is family business yan.
Sa lolo ko pa yan. Tapos nung tawag nito, nung nawala ang lolo, sa Chinese kasi, nasa mga father side, may mga lalaki. Yes, yes, Oo. yes. Kami na, sadly, nasa mga babae na father ko. So, hindi na kami kasi. Hands-on. Pero marunong ka intindi. Hindi naman ganun kahirap talaga intindihin. No? Hindi man yan rocket science na para mahirap intindihin. Oh, Natututunan lang. sa balota, isang party list lang ang kailangan Yun. iboto ng mga tao. Bakit ang PPP party list? Anong ang PPP party list? Anong numero? Bakit kayo ang kailangan iboto? Hindi naman kailangan kami talaga. Ang sinasabi namin, Bakit dapat kayong ito? meron kayo, at least meron kayong how do you call Alternative? this? Alternative. No? Kahit sabihin mo, hindi naman ako mangingisda. Bakit ko kayo ibubuto? Hindi ko naman kayo sektor. Ang tanong dyan, ano ba yung sektor nyo? Yung lagi nyo binobotohan. Nakatulong ba sa inyo? Kung wala na, kung nakatulong, go for it. Doon pa rin kayo. Pero kung wala, bigyan nyo ng chance kung party list ng mga Duterte. Total, 3 birthday lang yan. Sinasabi ko 3 birthday. Pag hindi kami nag-perform na, wala na una-una. Wala na kami mukha magkikita sa inyo. Tapos na ang gera. Wala na. Ang mapapahiya niyan, kami, ang mga Duterte. Bigyan nyo ng chance kung ano. Number 2. Ito pa pala. Magte-take advantage na ako. Yes, please. Yung kadalasan sa mga boto sa parties, puro DQ, maraming DQ yan. Disqualified, not counted, ganyan. Kasi nga, pag bumoto sila, ng more than 1, DQ yan. Kailangan sa 190 na party list kayo, isa lang talaga PPP. So, kung okay sa inyo yung PPP party list na under the Duterte, kung may tiwala pa rin kayo, number 2 yan sa balota. Number 2 sa balota. Ito yung number 2 na ipoboto nyo. Dapat yung misis nyo hindi magagalit. May number 2. Kasi ito yung number 2 na katiwa-tiwala. Endorsed by PRRD. Ang sabi naman nila, mas okay talaga ang number 2. Yari ka mamaya ako. Yari ka. Outside ko lang po mamaya. Ako lang sa mga nanonood, sa ating mga taga-subaybay, sa ating mga butante, tatandaan natin, ang puwersa ng Pilipinong Pandagat ay hindi lamang sektor ng mangingisda ang kanyang nire-representa. Dahil ang mangingisda, Marlon, ito ay ang pwedeng tumulong para ma-achieve ng ating bansa ang food security at ang totality ay food sovereignty. So, kapag tayo po, if it resonates with you at kayo po ay nakarelate, PPP party list, puwersa ng Pilipinong Pandagat, number 2 sa balota, Ato ni Bay. At ito yung party list na hindi yung kutsu-kutsu na talagang pinatakbo lang dahil gusto lang nila magkaroon ng numero sa Kongreso. Kundi ito yung party list na pinagkatiwalaan mismo ng pamilya Duterte dahil alam nila nagagawa at magtatrabaho para sa mamayang Pilipino, hindi lamang sa mga kapwa natin mangingisda, kundi sa iba't ibang sektor pa ng lipunan. Ito rin ang party list na alam natin na hindi iwan sa ere ang PRRD, ang pamilya Duterte, at ito rin ang party list, kung galit kayo sa gobyernong ito ang party list na dapat niyong iboto bilang isang protest vote sa kasalukuyang administrasyon na si Marcos. At para pairalin ang leksyon na natutunan natin, makinig sa sasabihin ng isang Rodrigo Roa Duterte. Kasama ang ating party list representative, future Congressman Brian. Brian Lin. Ako po si Pat. Ako si Marlon. Nandito tayo sa Davao at third floor studio. Na Mind Your Own Opinion. Don't forget the LSS, sir. Like, alam mo yung ba kung LSS? ano LSS? Ano yun? Marlon. Like, share, subscribe. Ayun. At yung DSA na Ang DSA, yan ay ang Don't Skip Ads. Yan pa ko. Ako, BBS lang alam mo. Kami rin, sinapuso na rin namin ngayon. ang DDS. DSA. Pero pang mahalaga po, yung TYN. TYL. Yun yung thank you, Lord. Mag-ingat po lahat. Maraming Thank you, salamat. salamat. Don't forget PPP party list. Ato ni Bay, number 2 sa balota. At yung number 2 na to, hindi magagalit ang misis niyo. Sige ko lang po ito mamaya. Bye-bye po. Okay. Salamat. See you